Kapag sinabing malamig na lugar, ang unang naiisip natin ay Tagaytay at Baguio. Kaso medyo malayo, di ba? Pero alam nyo ba na may ganitong lugar na halos katabi lang ng Metro Manila? Good morning guys, grabe sobrang hamog dito sa Tierra Verde ngayon. Ito ang Marikina Infanta Highway o mas kilala bilang Marilaki Highway. Ito ay mula sa salitang Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Ito ay dumaraan sa kabundukan ng Sierra Madre, kaya hindi katakataka na medyo malamig ang simoy ng hangin dito, lalo na pagsapit ng amihan season. Ano kaya ang mapapasyalan dito? Ano kaya ang dulo nito? At bakit nga ba paborito itong puntahan ng mga bikers at riders? Ilang bahagi ng probinsya ng Laguna. Tara, samahan nyo ako mag-road trip sa kalsadang ito. So guys, andito tayo ngayon sa Marilaki, particular dito sa tinatawag na kurbada na Devil's Corner. Mapapansin natin na napaka-siko nitong kurbada na to, kaya hindi katakataka na tinawag siyang Devil's Corner dahil marami na rin naitalang mga aksidente sa lugar na ito. Tara, tignan natin. Kapansin-pansin na napakalalim din ng kurbada nitong Devil's Corner. Kaya halos mapapabangking lahat ng mga riders o mga nakamotor sa bahaging ito ng daan. So ito guys, yung mapapansin yung mga skid marks na halos umukit dito sa mga konkretong daan at sumira doon sa isang bahaging iyon ng pader nitong kalsada. So ito katunayan na marami na rin naitalang aksidente sa bahaging ito ng Devil's Corner. Thank you po. Anak ni Ate Luz yan eh. Ate Luz? Kaklase ko nung araw. Yung nagbebenta ng siomay. Okay. So yun na nga guys, na umalis na kami doon sa Devil's Corner kasi biglang dumating yung mga taga HPG dahil meron silang operation. So nagpaalala lang na saglit lang kami kasi nakapark kami doon sa may shoulder nitong kalsada. So pinayagan naman kami kahit mga 10 minutes. So thank you po sa kanilang consideration. So ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. So ngayon, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Okay. Napakaaliwalas talaga ng kapaligiran dito sa kalsada. Kahit saan ka lumingon ay maaaliw ka talaga sa ganda ng mga tanawin na makikita mo. Kaya hindi rin katakataka na marami rin na mga nagbabike sa lugar na ito. So guys, makikita nyo dito yung tinatawag na lihim na lagusan. Sa taas ng buntok dito sa gilid. Tapos yun nandito, talagang parang mukha siyang lagusan. Sabi po tayo mayor. Opo. Okay, babaan natin to. Nandito tayo ngayon guys sa Marilaki pa rin, kung saan sa parting ito na tinatawag na lihim na lagusan, na kung saan ay makikita natin itong kurbada dito ng daan. Meron na merong halos na lihim na lagusan sa pagitan nitong dalawang naglalakiang o nagtataasang bato. So, although wala naman talagang lagusan dito, pero mukha kasi siyang lagusan. Actually, itong daan na to ay pakurba lang to, paikot lang to, papunta dun sa may Laguna, Santa Maria Laguna viewpoint.
sa Santa Maria Laguna Viewpoint, kung saan matatanaw natin yung halos sa ilang bahagi ng probinsya ng Laguna. At mula dito ay natatanaw din natin, kung makikita din sa camera, sa drone shot, yung mga windmill sa Pililla, Rizal. So napakataas nitong lugar na ito, grabe. Tapos medyo mainit nga lang, pero talagang mababawi naman sa ganda ng mga tanawin. Kagandahan dito guys ay naglagay na rin dito ng mga nagtitinda, nagpagawa na rin sila dito ng isang pwedeng pagparadahan ng mga sasakyan, ng mga motor, lalo na doon sa mga gustong magpa-picture sa magandang tanawin ng Santa Maria Laguna. Medyo mga kulang-kulang 30 minutes ay nandun na tayo sa ating destination mamaya. So pero bago yon, pupunta muna tayo sa isang sikat na bulaluhan ng mga riders, bikers at kung mga bakasyonista. Tara, doon tayo magbulalo. So guys, nandito tayo ngayon sa may isang kainan dito sa Jams Pansit Batil Patong, kung saan sikat dito yung Pansit Batil. Dito na tayo ngayon sa Jams Pansit Batil Patong at ang time check natin ngayon ay sa 11:20 at tamang-tama lang ang dating natin dahil manananghalian na tayo. So very cozy yung lugar, tapos maganda yung malamig din yung simoy ng hangin. Tapos nakaka-relax lang, nakaka-relax. Puro ay picture, mga binigay. Wait ka na eh. Okay guys, tuloy na tayo sa biyahe natin. Let's go! Kagagaling lang natin doon sa Tierra Verde at meron lang tayong mga nakalimutan na bilhin along the way, which is bibilin natin yung ano man nalimutan natin? Yellow.
Yelo. Kamatis. Sibuyas. Tubig. Okay, so ang nalimutan natin ay yelo, Bawang. sibuyas, sili, Lahat ng ingredients. tsaka gata. Ayan, wala tayong gata. 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 Ito. Nyug. Doggy. So guys, nandito pa rin tayo sa Marilaki. Kagaling lang natin ito sa Sierra Verde at ngayon ayan, naghanap tayo ng mabibilan nung nalimutan natin kanina na yelo, gata, silit, tsaka kamatis. So buti may nakita pa kami dito nga isang bukas sa tindahan. Ang oras natin ngayon ay mag-alas 3 na. Ayan. So require na tayo. Wala din balik na lang. Thank you. May nakita ka? Wala. Okay, so hanap ulit tayo guys. Bakit daw? Sa lahat ng kalsada na nadaanan natin guys, ito na yung isa sa mga pinaka mahaba na maraming pasiko-sikong mga kurbada. Ito nga Marilaki. Kita niyo naman dyan sa video, talagang sunod-sunod yung mga kurbada niya dahil nga ito ay nasa Sierra Madre. So patuloy pa rin tayo naghahanap ng tindahan na mabibilan ng mga nalimutan nating sangkap sa lulutuin natin mamaya. So dami pa rin mga riders na umaabot dito kahit malayo ng lugar to. Actually parte na to ng Quezon, Infanta, Quezon. So guys, andito tayo ngayon sa Sierra Verde dito sa Infanta, Quezon. So kakababa lang natin ng mga gamit natin tsaka ng mga iba pa nating pagkain na baon. Tara, i-tour ko kayo dun sa cabin na nirentahan natin. So, pagpasok natin dito, ito yung nakikita natin. So bubungad kagad sa inyo itong isang parang pwedeng pagtambayan mamayang gabi, tsaka may isang pwedeng pag bonfire kasama nitong reception. Kaya anong tawag po sa pet nyo po? Tuncay Puwet. Chuchay. Anong pet nyo po? Tuncay Puwet. Kaya ako magulat ha. Anong kaganto lang? Wait naman. Puwet, wala ko yun. Magulat. So marami po to dito sa Gubat, sa Sierra May Madre. nabibili ng ganyan. Kulong tayo dyan. Binibili na yun. Binibili ka na yun. So tara, maraming pwedeng gawin dito sa Sierra Verde. Kagaya na lang ng bukod sa pwede ka magrenta ng bilyas, pwede mag bonfire, pwede ka rin mag cinema. Okay, ito yung baba niya. Tingnan natin. Ano pa yung bilya? Hindi pa. So ito yung Villa Dos. Ayan, silipin natin sa loob. Okay, bubungad kagad sa atin yung isang bedroom dito na good for 2 person. Then ito naman yung kusina niya with dining area. Ayan. So with kasama nung may din nating ma-experience yung kagubatan dito sa gilid. Then meron na rin siyang gas stove tsaka LPG. Yung nga lang ang bukod sa yung nga lang ang wala ay yung kuryente pa sa ngayon. So mamaya pa yung mga alas 6 ng gabi. Okay. Pero meron naman siyang tubig. So okay. So mamaya papakita namin sa inyo yung itsura niya mamayang gabi. So meron din tong taas. Ayan. So very cozy yung dating nitong Villa Dos. Yung mga bilyas na tawag nila dito sa kanilang like cabin na transient. Ito nga rin pala yung kanilang CR. Ayan. Ayun, maayos. May malaking salamin siya, may shower.
hot and cold. Ito rin yung kanyang pinakatrono. Ayan. Tsaka may maliit na lababo. Ito. Okay. Transparent pala yung So yun guys, dito sa Sierra Verde halos mapuno sa lugar na ito dahil nasa gitna to ng kagubatan ng Sierra Madre. At kapansin-pansin din na kahit na hapon o tanghali kanina ay medyo malamig yung simoy ng hangin. So mamayang pagdilim mas lalong lumamig pa. So papunta tayo ngayon dun sa isang view deck nitong Sierra Verde. Tara, silipin natin. Yung naririnig nyo ngayon ay siguro isang uri ng kuliglig na dito lang halos natin may maririnig o makikita. So ito guys yung view deck nitong Sierra Verde. Na halos maganda yung location niya. Kitang-kita mo lahat dito sa may kabundukan ng Sierra Madre. Kung di ako nagkakamali, banda doon na yung pinaka Infanta na yung proper Infanta. Tapos dito naman bahagi yung Real. Napakasarap mag-relax dito sa Sierra Madre. Magmuni-muni habang tanaw mo yung malawak na kapaligiran. At sa gabi naman ay magagawa mo yung mga halos hindi mo madalas na nagagawa sa syudad. Okay. Kala mo madali Mas malayo pa. Hindi tumawa. Good morning guys, grabe sobrang hamog dito sa Sierra Verde ngayon. At di ako makapaniwala na parang nasa Baguio ako. Tapos mas lumamig ngayon kumpara kahapon. Siguro dahil sa umaga. At actually kasi sikat lang ng araw. 5:45 na ng umaga ngayon. Napakaganda talaga ng lugar. Halos may mga puno dito na dito ko lang halos nakakita. Na may mga kakaibang parang fern, may kakaibang pine trees. So maraming mga klase ng mga puno ang tumutubo dito sa Sierra Madre. Guys, no, kaka-check out lang natin dun sa Sierra Verde. At ngayon ay papunta tayo sa ating last destination dito sa may Infanta, Quezon. Pagkalagpas kasi ng Sierra Verde ay mayroon mga magkakasunod na, kung di ako nagkakamali, nasa 4 na falls along the way.
Tama. So isa doon ay tinatawag na Pinlock Falls, isa sa mga kilalang falls along the way dito sa Marilaki. So bago muna tayo umuwi pabalik ng Metro Manila, ay magtatampisaw muna tayo. Syempre susulitin na rin natin to dahil sa hindi naman to ganong kalayuan dun sa Sierra Verde. Okay guys, let's go! Ito po isang balot po 100 po. Kada balot po 100 na po siya. Angkat lang din po kasi namin sir, hindi po sariling kuha. Tsaka hindi po to dito nakukuha. Sa tabing ilog po. Bale doon po namin inaangkat. Malalaki naman po ang tali sir. Tsaka sariwang-sariwa naman siya. Oo nga. Ilan din yan eh? Tatlo 100 po. So ito guys, ito yung isang unang tulay dito sa may unang falls sa Infanta, Quezon. Tara, silipin natin. Ang tawag pala dito Kerok Bridge. Ayan. So ayun yung falls guys, oh. Ayun, nakikita nyo ba? Ayan, galing mismo yan sa kabundukan ng Sierra Madre. Tara, tingnan natin sa kabila. Ito, marami ding nagtitinda dito ng pako kasi isang ang delicacy nga dito sa Quezon tsaka sa Bicol yung pako. Ma'am, pang ilan po yung tulay na pang ilang tulay nga po yung yung Pinlock? Pang-apat po. Balilas po yun. Pinakalas na. Bago po kayo umano ng mismong tulay, may nakalagay po doon Pinlock Falls. Bago po mismo sumapit ng tulay. Kasi packet po siya eh. May tarpaulin po naman na. Ma'am, anong luto po ninyo dito sa pako? Ensalada po talaga ang dito. Ensalada? Karaniwang luto ensalada. Pero pwede din siya ng torta, ginataan with suso o kaya naman tinapa. Ginataan parang sa Bicol din ginagawa. Sa Bicol din yan. Thank you po. Okay, so guys, balik na tayo. Balik na tayo sa Pinlock Falls. Tara.
na yung Pinlock Falls. Medyo maraming naliligo ngayon kasi nga mainit. Pero sabi, kahit mainit, malamig yung tubig. Nakaka-excite to. Init pa ng panahon ngayon. Malakas yung tubig dito kumpara doon sa naunang falls na nakita natin kanina. Ayan oh. Ito pa guys oh. Lakas ng tubig oh. Katatapos na natin na mag-swimming doon sa Pinlock Falls at ngayon ay pauwi na tayo, pabalik na tayo ng Metro Manila. Nakita na natin yung ganda ng sikat na falls dito sa Infanta, Quezon. At talagang malamig yung tubig, nakaka-refresh siya lalo na ngayon na tag-init. Okay, so please like yun naman tong aking like and share nyo tong aking please like and share nyo aking please like and share nyo tong video ko, tong vlog ko. Then subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Naga sa kaliig. Dapat sabi ko.